So, hey guys, eto nag-harvest ng luya kasi madami na ang laman. So, i-harvest ko siya para i-benta kasi sobra siya, talagang dami. Hindi namin kakayanin na gamitin lang for everyday kasi hindi naman kami gumagamit everyday ng luya. So, binenta namin. Bibenta ko to and then for extra money. Tapos yung iba i-replant ko, ayusin ko kasi na-overlap na siya ng mga mga kamote, sweet potato stems, mga leaves niya. So nag-overlapping na. So parang kasi kakainin siya kasi nasa ilalim lang siya. So kailangan kong ayusin yung garden. I-remove ko yung mga kamote, replant ko iba, tapos iayusin ko yung mga luya para maayos yung hanay ng mga gulay. So hanap ako kasi parang inano ko lang parang wala lang sa loob. Nagtanim lang ako, ganun. Tapos, parang wala lang. Tapos, ang di ko alam na magano pala siya. Magkakalaman ng madami. And malaki talaga na, I think mga 2 kilos, mga less than 2 kilos or more than 1 kilo. Nasa ganyan yung laman ng isang lang niya. Parang hole niya yung pangtanim. So sa sobrang dami and madami naman siyang marami siya sa mga nataniman ko niyan. Tsaka yung nanay ko nagtanim. So marami. Hindi naman siya as in sobrang dami, mga like 5 to 6 something ganyan na napagtaniman. So malaki sobra. Tingnan nyo guys yung laki niya. And maganda yung lupa kasi parang inano lang yan nag-experiment lang ako kung if ever na mabuhay, good, magkalaman, good. If not, then wala tayong magagawa kasi parang hindi na yung lupa. So ang taba ng lupa, maganda siya pagtamnan. Napansin namin yung maganda yung lupa, ganyan, kasi matataba din yung mga tanim diyan eh. May mga napier kami, may mga lemongrass, yung kamote tops, mga kamote, and mga sile. Ang daming mga tanim dyan na nabuhay. So, ngayon, aayusin ko yan. Ihahanay ko ng maayos para hindi siya, hindi mag-overlapping na yung mag-aagawan yung sa pwesto. O kailangan ko may replant yung kamote tops na to, may lipat ko sa mas malaking pwesto na para walang problema kung kakainin niya yung buong area. Tapos yung mga luya, mahahanay. So nagayos na ako ng pagtamnan ko ng naggawa na ako ng bed sa isang bed mayroong tomato, upland kangkong, ano pa ba, pechay. So nagayos ako na may mga chili, tapos madami akong mga seeds. So binilhan ko talaga siya para sa sa pag-garden ko kasi nanghihinayang ako sa pwesto kasi kung anuhin lang tapos na sayang yung lupa tapos hindi na kami namimili ng mga gulay if ever kasi meron na kaming hindi na nga kami bumibili ng mga talong kasi may talong kami, may mga gulay kami sa so nagtatanim ako for pang namin, panggamit
pag nagluluto, makakain kami ng preskong gulay. And then, tinitinda namin. Nagtitinda na, inano ko na magtinda. So, kasi may yung paunay na, I think, every Wednesday yan siya sa town. So, yun nga, madaling araw. So, maganda naman siya based on my experience. First time ko nito. So, maganda siya. Kaya, mag-ayos ako na magtanim ng mga luya, mga kung anong-anong mga magaganda. Kasi, naano ko is maraming naghahanap ng kamatis, kaya nagkakamatis ako, tomato. Tapos, nagano ako ng, upland kangkong, kasi maganda din siya. So, ginger, maganda ang ginger din. Tapos, chili, marami kaming chili. So, ayusin ko lang siya para maganda yung niya. Hindi ko alam kung i-replant, kasi kung i-replant ko siya, lipat ko siya, baka mamatay yung puno. So, I'm not sure kung i-stay ko na lang siya dun sa pinaganuhan yan or tanggalin ko para kasi basagabal. So, yung na yan, madami din siyang mga langgam, yung red na masakit mga gat. So, ayun, yun yung problema din sa lupa na yan. So, sana, di ko alam, sana may anong gamot na makapatay ng langgam. Para kasi nilalanggam talaga yung mga puno ng talong. Baka sa sweet potato naghahalo-halo na, so kailangan siguro ng maayos talaga siya. So ako ng pagstayhan ng mga kamote para maayos. So ito, kaya hinarvest ko na yung ginger kasi malaki na talaga, baka masayang lang siya, masira kung hindi i-harvest kasi ang laki. Look, lalaki ng mga niya. So, kung saan yung pwedeng mapagtaniman, yun na lang din, tanim lang din. Hindi yung naayos, ganun, hindi bined. So, pag nito, maayos ko, malipat ko na yung kamote tops, sweet potato, ay maayos ko na siya. So, mabed ko siya ng maayos din sa lupa na yan. And then, sana maayos at hindi pag-anuhan ng mga hayop kasi kailangan ko rin siyang lagyan ng harang kasi may mga hayop din na nilalagay lang or something. So, kawawa naman yung garden ko. Nag-effort ako tapos ipapakain lang sa mga hayop, ganun. So, ayun. Nilalagyan ko ng harang din para hindi basta-basta mapasok yung garden ko. Tapos, marami kaming manok. So, hindi pa natapos yung inaayos kong lagayan ng manok. Dahan-dahan lang. Matatapos din tayo dyan. So, ang lalaki ng laman ng ginger na to. Ang ganda. So, na-replant ko yung iba kasi may mga stems na. So, inano ko yung may dahon na maayos pa. Pero i-replant ko ng maayos yan. Nilagay ko lang siya, tinusok ko lang siya dyan. Tinanim kasi baka mamatay or something. So, at least, nasa lupa siya. May possibility na mabuhay. Tsaka, maulan pa sa ngayon. Kahit April, muulan dito sa amin. So, maganda yung panahon na magtanim. May ulan, may init. So, hindi siya puro ulan din. Hindi siya puro init din. So, maganda kasi minsan umuulan sa gabi, mainit sa umaga. Matataba yung mga dito, mga lupa. Ang ganda talaga pag garden.
So, nainganyo ako mag-garden dahil sa taba ng lupa, sa ganda, tsaka sa ganda talaga ng ani. For my first time sa luya. Maganda siya. Maganda in fairness. Yeah, marami talagang luya. So, ilang lang yan. Ilang like puno. Puno ba? Something ganun. So, ang dami niyang lemongrass. Sobrang dami. Ayun, nag-harvest kasi benta rin. Kahit papano, kasi hindi naman namin magagamit lahat yung na yan, consume na. So, ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga laman ng ginger. Hindi mo talaga nahirapan akong niyan kasi din sa niya sa mga kamote, the sweet potato. So kailangan ko pang igilid-gilid yung sweet potato para lang hindi maputol yung ko luya. Hindi maputol yung luya ko. Hindi sayang, 'di ba? O yan. 'Di ba? Kalain mo 'yun. Isang lang yan, maliit na lang yan, maliit lang na luyang, parang kinat ko lang siyang maliit, tapos na ganyan na siya kalaki yung laman niya. So, 'di ba? Tapos ibebenta. Ang galing ng nito. Ang galing ng pagkakatanim nito. Ang galing, sobra. Ang galing magtanim kasi ang puhunan mo lang sa pagtatanim is yung pagod eh. Tapos kung ibenta mo, makakabenta ka. Tapos magagamit mo pa yung pagkain mo, kung gusto mong magluto, yung magluto ng mga gulay na fresh. Alam mo talagang fresh. Ayun. Tapos walang mga chemical. Wala kaming chemical na binuhos dyan. Nothing. Walang chemical. So, siya, organic. Walang chemical, walang hindi nga yan diniligan. Basta kung uulan, madiligan. Kung hindi, wala. So, parang survival na lang sa tanim. So, nag-survive naman siya. Ang galing naman ng pagka-survive. Lahat ng mga tanim na yung mga kamote, hindi yan diniligan. Survival ang mga tanim. So, naglilinis tayo ngayon. Tinanggalan ko siya tapos yung buhangin. Hindi ko siya hinugasan kasi sabi ng nanay ko, hindi daw yung hugasan kasi masisira. So, hindi ko siya hinugasan. Pinagpagan ko lang siya ng lupa. Ayun. Kasi kung hindi naman alam kung mabenta o hindi, sayang kasi kung magbasa siya, parang siya, baka ma-mold or something, so, tamang linis lang, tamang tagpagpag lang ng buhangin, ng lupa pala, hindi siya buhangin, lupa, kasi iba ang buhangin sa lupa, ang buhangin is sandy, ang lupa is lupa. So, magkaiba sila. Hindi sila parehas ng texture. Kasi ang buhangin is sandy talaga siya na hindi mo siya pwedeng pagtamnan. Ang sand. Kasi ang lupa, may siya eh. Maganda yung texture niya. Nakakabuhay ng tanim. So, it's difference. Tamang tamang linis. So, madami ako na niyan. Madaming na harvest.
Mga ano yata, yung sa 5 kilos na bigas. Ay, hindi pala. 25 kilos na bigas. Naka ano na, parang half sack da yata nun. So, malaki. Marami. And, ang puhunan lang yan is wala. Kasi parang tinusok lang yan eh. So, ano, bumili lang ng maliit. Bumili lang ng luya. Tapos, hindi na, may tumubo kasi pinaghati-hati. So, tapos tinusok lang din. And then, yan na yung bunga. Ay, bunga. Yan yung laman. So, ang galing. Kasi, ano lang, parang natusok lang siya. Ang galing ng pagkakatubo niya. So, magaling ang lupa. Ayun. Tamang, ano, so may ano pa, may manok. Manok nag-aaligid sa luya. Tatakot sa akin. Wala naman akong balak na hulihin siya. Nagtatakbo ko siya doon. Nagtago na. So, yung ano namin, mga manok is free range. So, kahit saan-saan lang sila nag-ano. May inaayos pa akong ano, kulungan nila. Hindi ko pa matapos-tapos. Magmamadali tayo kay gabi na. At marami yan. Dami talaga. Ang galing talaga. Ang galing ni Lord. Daming blessings. Thank you Lord sa blessings. Hindi dahil sa iyo wala kaming ganyan. Dahil sa ulan, sa init. Ang galing. Pagpag lang. So, sa mga gustong magano tanim dyan, kuhanan nyo lang ng ano, yung luya nyo. Bili kayo ng isang ano lang. Tapos, hati-hatiin nyo lang. Tapos, patubuin nyo lang. Pag matubo na, ayan. Ako nga, hindi ko nga yun ano, pinatubo eh. Yung hati lang, diretso ko na tanim eh. Wala nang paano, wala nang patubo-tubo. Diretso lang, tanim. Ano ko lang, nilinisan ko lang, tapos yung whole, ay yung maliit nga lang, hindi nga lang siya as in linis talaga na malaking pagkalinis yung area, hindi. Yung ano lang, basta na matanim lang siya. Nag-ano lang ko, nagbungkal lang ako ng ano, tamang tanim, tapos pagkapasok niya, o sige, sarado. O diba? Walang ka-effort yung pagtanim niyan. Ang galing! As in, sobrang thank you. Kasi, mahirap din. Yung iba kasi, effort, tapos na ano lang din. Yung parang, hindi naman siya nag-succeed. Pero sana mag-succeed yung mga ayusin kong pagtatanim. Kasi mag-ano pa ako ng bed ng luya para maganda. Kasi gusto ko talaga magtanim ng luya. Maganda din siya. Tsaka mahal ang luya ngayon. Ang luya ngayon magkano per kilo. So yun, kaya nagtatanim na ako ngayon. Hindi na ako babalik sa abroad. Hindi ako magano. Ayoko manguna. Pero maganda kasi sa Pilipinas dahil kung masipag ka, marami ka talagang, hindi ka magugutom kung masipag ka lang. Marunong ka magtanim, marunong kang, hindi ka, yung gastador, yung gastos ng gastos, yun. Yung one day millionaire, hindi ka one day millionaire sa Pilipinas. Mabubuhay ka, hindi mo kailangan mag-abroad.
sipag lang at tiyaga, makontento kang anong meron ka, mabubuhay ka sa Pilipinas. Sabi ko, if ever, kasi wala na rin akong planong bumalik ng abroad. Ayoko lang magsalita ng tapos, pero sa totoo lang kasi pagod din, nakakapagod sa abroad. So, sa may lupa naman kami, so pwedeng i-garden, kung gustuhin. And, yun, kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga, kasi kung wala kang sipag at tiyaga, wala nga. Kaya abroad lang talaga, yun. Pero hindi ka naman nakatunganga sa abroad. Mas nakakapagod ang abroad kaysa sa andito ka sa Pilipinas, magtatanim, mag-garden, buhay ka na. Pali ang bibilhin mo lang bigas. Magtanim ka lang na maraming gulay, makakabili ka rin ng bigas. So, finished product na. Thank you for watching, guys. Please do like and subscribe. See you in my next video. Bye. Thank you.